So welcome sa ating Morning Revival Preview. So mga kapatid, ang schedule natin ngayon ay Week 6, Wednesday. So magbabasa na ako. John 1:14. And the Word became flesh and tabernacled among us, and we beheld His glory as the only begotten Son from the Father, full of grace and reality. 16. For of His fullness we all receive, and grace upon grace. Amen. So yung first verse natin, sabi rito, the Word became flesh. So ito ay ang pagkakatawang tao ng Diyos. So noong nakaraan, kung natatandaan ninyo, yung Word ay ang Diyos. At ngayon sabi sa atin, yung Word became flesh. Ano yan? Ibig sabihin, ang Diyos ay nagkatawang tao. At ito ay walang iba kundi si Kristo. So ang Diyos na nagkatawang tao ay si Kristo. And tabernacled among us. Ang ibig sabihin ng tabernacle, nagtabernakulo. Ang tabernakulo, tumutukoy ito sa pinaninirahang lugar ng Diyos. Katulad ng Old Testament, may tabernacle dyan. Kung gusto mong hanapin ng Diyos, makikita mo siya, masusumpungan mo siya sa tabernakulo. Ang ibig sabihin ng tabernakulo ay ang tirahan ng Diyos. Pero ang meron sa lumang tipan, siyempre ay type lang yon. Yung tabernacle sa lumang tipan ay type. Dumating si Kristo, siya ang realidad ng tabernakulo. Nang ibig sabihin, ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Sinabi rin dito, for His fullness, we have all received, and grace upon grace. Sa pamamagitan ng Kanyang kapuspusan, nakatanggap tayo ng biyaya sa biyaya. Magbabasa na ako. In His incarnation, Christ unveils that the Creator has become one of His creatures, bringing God into man, mingling divinity with humanity as one, and in His human living, He expresses God in the divine attributes through His human virtues. Dito sinasabi sa atin, sa pagkakatawang tao ni Kristo, okay, nagkatawang tao si Kristo, ang Creator, ang manlilikha, ay naging kaisa ng nilikha. Siyempre, ang Diyos ay manlilikha. Naging tao, ang tao ay nilikha. Kaya tama naman, yung manlilikha na ang Diyos at yung nilikha na tao ay nadala, no, sa pagkakaisa. Nagkaisa sila. Dati Diyos lang siya. No? Pero nung naging tao siya, naging nilikha din siya. Ang tao ay nilikha. Ang Diyos ay manlilikha. Kaya sa pamamagitan ng pagsasakatawang tao, ang manlilikha at ang nilikha, nagkaisa. Tama naman. Amen. Sa pamamagitan ng pagkakatawang tao, ang Diyos ay nadala tungo sa tao. Tama naman. Kasi yung Diyos ay naging tao, yung tao ay Diyos. Kaya yung Diyos ay naidala sa tao. Mingling divinity with humanity as one. Kaya ang divinity at humanity ay nagkahalo at naging isa. So yan si Kristo. Si Kristo ay paghahalo ng divinity and humanity. Ibig sabihin, dalawa yung kanyang kalikasan. Divinity, siya ang Diyos. Humanity, siya ang tao. No? Sapagkat ang Diyos ay naging tao, nagkahalo ang divinity and humanity. And in His human living, He expresses God in the divine attributes through His human virtues. Amen. So meron ng expression dito. Sa Diyos, sa parte ng Diyos, tinatawag siyang divine virtues. Ito ang dibinong katangian ng Diyos. No, ang dibinong katangian ng Diyos tumutukoy sa siya ay banal, ano pa? Siya ay katwiran,
Siya ay liwanag. So yan yung pinakanangungunang katangian ng ating Diyos. Siya ay dibino, siya ay katwiran, siya ay pag-ibig. Yan, nangungunang katangian niya ng Diyos. Pag-ibig siya, banal siya. Ibig sabihin, ang totoong pag-ibig ang Diyos. At Diyos lang ang banal. At siya lang ang matuwid. At siya lang ang liwanag. At lahat ng ito ay naihayag sa kanyang pantaong kagalingan. Kaya ang ganda ng pagkakatawang tao ng Diyos. Ang ganda talaga. Amen. Christ is the mingling of divinity with humanity, and we, the men of Christ, are the same. We are also the mingling of divinity with humanity. So tayo ganun din pala. Tayo ay divinity and humanity rin. Kailan ba nangyaring divinity tayo? Nung tayo ay naligtas. Siyempre, nung naligtas tayo, ang Diyos ay pumasok sa atin sa pamamagitan ng Espiritu, dinala yung buhay ng Diyos tungo sa atin. Divinity yan. At tayo naman, siyempre, humanity na tayo kasi pinanganak tayo ng tao. Kaya divinity and humanity rin tayo. Ito ay katulad din ng Panginoon. Tayo ay katulad ni Kristo. Siyempre, hindi sa pagkaulong Diyos. Sa buhay at kalikasan, tayo ay pareho ni Kristo. Pero wala tayong pagkaulo. Kasi pag sinabi natin yung pagkaulo, ito ay ang Ama, Anak at Espiritu na siyang Diyos na manlilikha. Wala tayong bahagi doon. Amen. Amen. So today's reading na ako. As the Word before His incarnation, Christ was mysterious, intangible, invisible, untouchable. By becoming flesh, He became solid, real, visible, and touchable. In becoming flesh to tabernacle among men, He became tangible. People could not only see Him, but could also touch Him. Amen. So solid yung kanyang pagiging tao, di ba? So sabi natin, nung siya ay salita pa lang, in the beginning siya ay salita, wala pa siyang kalikasan ng tao. No? Kaya nung panahon na yon, si Kristo ay mahiwaga. Ano pa? Intangible, hindi mo pwede matanto. Intangible. Invisible. Alam niyo na kung ano invisible. Hindi nakikita. Untouchable, hindi mo mahihipo. So yan si Kristo bago siya nagkatawang tao. Kaya in the beginning was the Word. So yan yon. Amen. Pero nung siya ay nagkatawang tao, nagkatawang tao na siya, yan yung bridge of time. Nang siya ay nagkatawang tao, ano nangyari? Siya ay solido. Kasi nakikita na solido na. No? Siya ay real, realidad. Totoo siya. No? Yung totoo kasi, may dalawang meaning siya sa Biblia, sa English, truth and real. No? Pero yung sinasabi rito ay realidad, real. Tapos siya ay nakikita, nahihipo. So yan na yung Diyos natin ngayon. Ang Diyos natin ngayon ay solido. Merong realidad. Visible, nakikita. At touchable, nahihipo. Kaya nung nandito ang Panginoon, lahat ito mas mas applicable. Kasi physical siya nandito nung panahon na siya ay nabuhay sa lupa. Mas applicable ito. Nakita siya, nahipo siya. Okay, siya ay solido, nakakausap siya. So yun yung situation na siya ay naging laman. Kaya ang Diyos naging laman. Ayun na. Dati-dati, hindi siya nakikita. Ngayon, nakikita na nila. Nakakausap, nakakawakan. Kung nandito tayo noon, pwede i-shake hands ang Panginoon. Nakakawakan siya. Si John, nakahilig nga mahilig humilig sa Panginoon. Di ba? Reclining, nakahilig, sumasandal sa Panginoon.
Ang lambing. Amen. Okay. Amen. So he became tangible. People could not only see him, but also touch him. Amen. Although he became tangible through his incarnation, we needed something more before we could enjoy him. Therefore, 1:14 says that he was full of grace and reality. So, hindi pa sapat yung nagkatawang tao siya, na nakikita siya, nahihipo siya. No? Meron pa rito dinagdag para ma-enjoy natin ang Panginoon. Anong sabi? Siya ay puspos ng biyaya at realidad. So, yun yung dinagdag. At ito ay upang makapasok tayo sa pagtatamasa sa Panginoon. Sa pamamagitan ng biyaya at realidad. When he became visible and touchable, he was full of grace and reality. When Christ was in the flesh with the disciples, they not only saw and touched him, but also enjoyed him. He did not declare God to his disciples by teaching them, but by affording them such a sweet enjoyment. By simply looking at people, he could capture them. How enjoyable was his presence? His presence was so charming. It seems that no one could withstand his charming presence. That was his way of declaring God. Amen. So maganda tong part na ito. Sinasabi sa atin, nung nandito pa ang Panginoon, so ito ay nung nandito pa ang Panginoon. No? Binigyan niya sila ng pagtatamasa. No? At ito ay sa pamamagitan ng isang matamis na pagtatamasa na hinayag niya sa kanila. No? At sinasabi rito, ito yung kanyang presensya ng panahon na yon. So yung presensya ng Panginoon, meron ditong charm. Kaya nga pag binasa niyo yung Biblia, mapapansin niyo, marami sa mga disipulo ng Panginoon, sinabihan lang niya na sumama kayo sa akin. Wala naman siyang pinangako sa kanila na wala namang material na kapalit. Hindi katulad ngayong panahon na ito, pag sinabi ng isang tao, magtrabaho ka sa akin. Magtatrabaho yan, bayaran mo ng malaki. Bigyan mo ng posisyon. Diba? Pero nung panahon na yon, wala. Sabi lang ng Panginoon, sumunod kayo sa akin. Meron siyang charming presence. Parang may charisma. So, ganun na nangyari. So, sa ganyang paraan niya hinayag ang Diyos. No? Na yung mga tao, hindi siya kayang tanggihan nung panahon na yon. Sipin mo, yung mga disipulo niya, busy rin yan. Nangingisda. Si Matthew, nandun sa opisina, nagtatax collector, busy yan. Maraming pera dyan. Pero sinabihan niya, sumunod kayo sa akin, sumunod ka sa akin. Nung makita siya, hindi mo maintindihan anong meron sila, anong meron na nakita nila. Ibig sabihin, meron siyang charisma, may charm ang Panginoon ng panahon na yon. So, hindi lang siya nagkatawang tao, meron siyang ganyang ganyang kakayahan o katangian, ganyang katangian. Amen. By being incarnated, the Word not only brought God into humanity, but also became a tabernacle to God, to be God's habitation on earth among men. The Old Testament tabernacle was a type, a shadow, and a prefigure of the real tabernacle, which was Christ himself in the flesh, who brought God to men that men might enjoy God's presence. Amen. So, yung tabernakulo kasi, unang-una, nag-umpisa siya sa Old Testament. Yung tabernakulo, physical siya na ginawa ng tao. At yan naman nagawa ayon sa disenyo ng Diyos. So, yung unang tabernacle, portable.
Ang ibig sabihin ng portable, natitiklop, dinadala, nililipat. So, yun yung unang tabernacle. At sa loob niyan, meron diyang ark. At yung ark ay sumasagisag kay Kristo. So, ganun ang type ng lumang tipan. At syempre, pag sinabi mong tabernakulo, kailangan malaman mo, nandyan yung Diyos sa loob. Yan ay bahay ng Diyos. At yung unang tabernakulo ay portable. Pwedeng buhatin, pwedeng ilipat. Syempre, nung dumating na yung templo, mas solido yun. Pero nung dumating ang Panginoong Jesus, siya yung tunay na tabernakulo. Totoong tabernakulo. Real itong tabernakulong ito. At dahil siya ang totoong tabernakulo, dinala niya ang Diyos sa tao. No? At ang Diyos ay naging pagtatamasa ng tao. Kung saan nandun ang Panginoon, nandun yung presensya ng Diyos. So, yung, sa lumang tipan, yung tabernakulo, portable siya. Portable. Binubuhat, nililipat. Pero nung panahon ng Panginoon, lumalakad na tabernakulo. Naglalakbay na tabernakulo. Kung saan siya pumunta, nako, dala niya ang Diyos sa lugar na yan. Pumunta siya rin sa bahay nila, nila Maria. Di ba? So, ang Diyos na dala doon. O kaya, kung saan siya nagpunta, doon nadadala ang Diyos. Sapagkat siya ang tabernakulo ng Diyos, ang Diyos ay nasa Kanya. At ang Diyos na nasa Kanya, dinala niya sa tao. Dinala niya yung presensya ng Diyos sa tao para maging pagtatamasa ng tao. Amen. One day, while he was on the mountain with 3 of his disciples, he was transfigured before them. This means that the very God of glory who indwelt him came out of the tabernacle. The God of glory who was concealed in and his flesh was manifested there on the mountain. And by his flesh was manifested there on the mountain. Amen. So ito yung, yung transfiguration. Diba? So sinasabi natin, ang Diyos ay, si Kristo ay tabernakulo. Ang Diyos ay nasa Kanya. Nakatago sa loob niya. Concealed. Ibig sabihin, hindi nakikita yung Diyos sa Kanya. Pero siya ay nakikita. No? Pero ang nakikita nilang Diyos ay ang Diyos na naging laman. Pero yung Diyos mismo na esensya, no, nasa loob niya. So isang araw, di ba, dinala niya yung mga disipulo niya, yung 3 disipulo, dinala niya sa bundok. At doon sa bundok, siya ay nagbagong anyo. Kaya tinatawag natin na yung pagbabagong anyo ay glorification. Glorification ang ibig sabihin, yung Diyos na nakatago sa Kanya, lumabas sa tabernakulo, inihayag, lumiwanag, nakita. No? Kaya yun yung pagpapakita ng Diyos na nakatago sa Kanya upang patunayan na siya ay tabernakulo ng Diyos. No? So yun yung nangyari doon sa bundok. Amen. John tells us that when Christ as the Word became flesh and tabernacled among us, He was full of grace. There was something with Christ that the Bible calls grace. What is grace? What is grace? It is difficult to define. We may say that grace is God in Christ with all that He is as the fullness of our enjoyment. This includes rest, comfort, power, strength, light, life, righteousness, holiness, and all the other divine attributes. This is grace for our enjoyment. Amen. So yan yung grace na dinala niya. Sabi ng Biblia, yung grace ay dumating nung dumating ang Panginoon. Nang ibig sabihin, ang kanyang pagdating ay pagdating ng grace. Yan. Kasi sa Tagalog, ang grace ay biyaya. At maraming tao, hindi nila naiintindihan ng biyaya. Karamihan sa tao, pag sinabi nilang biyaya, ito ay tumutukoy sa mga material na bagay. Katulad ng bahay. Pag nagkabahay sila, sasabihin nila, salamat sa biyaya mo.
yung biyaya, tumutukoy doon sa bahay na nagkaroon sila. Yung iba naman ay nabigyan ng kotse. May nagbigay sa akin ng biyaya. Pero yung biyaya, tungkol sa kotse. At yung iba naman, iniisip nila, yan yung mga pagkain. No? Bigas, kanin, ulam, mga bungang kahoy, na madalas sinasabi nila na biyaya. Kaya maraming tao, pag nag-pray sila sa harapan ng hapag, sasabihin nila, salamat Panginoon sa mga biyaya sa lamesa. Nang ibig sabihin, yung biyaya, yan yung mga ulam, kanin, pansit, kung ano-ano mga nakalatag dyan. Biyaya. So yan yung pagkaintindi natin noon. Pero sa Biblia, ang biyaya ay higit pa dyan. Higit pa dyan. Halimbawa, si Pablo, may magandang kwento sa biyaya kay Pablo eh. Si Pablo nagkaroon siya ng problema, kung tawagin niya ay tinik sa laman. Na maraming nagsasabi, ito ay isang uri ng sakit na dumating kay Pablo. Na ang iba sabi, baka yung lumabo yung mata niya, parang ganun nga. Nasabi niya ito ay tinik sa laman. Tapos nag-pray siya sa Panginoon, nag-pray siya para alisin yan. 3 beses siya nag-pray. Kaya lang, hindi inalis ng Panginoon yung tinik. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, ang aking biyaya ay sapat para sa iyo. Nang ibig sabihin, hindi niya aalisin yung sakit, pero bibigyan siya ng biyaya. Tapos bandang huli, sinabi niya, yung biyaya ay power of God. Basahin nyo yung part na yan sa Corinthians tungkol dyan. Sabi niya, ang biyaya ay ang kapangyarihan ng Diyos. So, malayo, hindi ba? Hindi siya kanin. Kung kanin siya o pagkain, pampalakas ng physical. Pero ito, kapangyarihan ng Diyos upang madaig niya yung ganyang difficulty sa buhay. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng biyaya, hindi siya maaapektuhan ng mga ganitong bagay. No? Kaya dito, nung binanggit yung biyaya, marami mga attributes na binanggit, katulad ng rest. O, di ba? Sabi ng Panginoon, magsilapit kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan, makakasumpong kayo ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ano yan? Yan ay biyaya. Di ba? So si Kristo mismo, na dumadaloy sa atin bilang espiritu, nagdadala ng kapahingahan, panloob. Kasi pag wala kang kapahingahan, di ka makatulog. Marami kang problema, wala kang kapahingahan, yung isip mo magulo. Anong kailangan mo? Kristo bilang biyaya. Pray ka o tumawag ka sa Kanya, mararamdaman mo, magtatamo ka ng kapayapaan. At mula dyan, magkakaroon ka ng kapahingahan. So sabi niya, itong biyaya ay comfort. No? Comfort, kaginhawaan. Marami mga tao ngayon naghahanap ng kaginhawaan. May pera sila pero wala, balisa sila. Wala silang kaginhawaan. Si Kristo kaya niyang ibigay yan. Sabi rito, power, kapangyarihan. Maraming tao ngayon pinanghihinaan ng mga problema, ng hihina. Diba? So, si Kristo, kaya kanyang bigyan ng power, kapangyarihan para umangat ka. No? Para mapalakas ka. No? Hindi ka mabagabag. Hindi ka mag-alala. No? Hindi ka mapighati. So, si Kristo, kaya niyang ibigay yan. Strength. O ito, light. Light, liwanag. Hindi naman physical na liwanag. Nang ibig sabihin, may mga panahon na nasa kadiliman ng tao. No? Hindi nila alam kung anong gagawin nila sa buhay. Nasa kadiliman sila. Pero pag kinontak nila ang Panginoon, maging malinaw yung kanilang kaisipan. Ayun, ito, alam ko na. Ngayon, sigurado ko na ano yung gagawin ko. Liwanag yan. Diba? Ang dami. Life. Righteousness, holiness, so lahat ng ito, mga biyaya, no, na siyang katangian ng Diyos na dinadala niya sa panahon ng pangangailangan.
Kaya sa Hebrew sabi, ang kanyang luklukan o kanyang trono ay trono ng biyaya. The throne of grace. Sabi niya, magsilapit kayo sa trono ng biyaya sa panahon ng pangangailangan. No? Kaya malinaw tayo, hindi lang siya nagkatawang tao, kundi dinala pa niya ang biyaya sa tao. No? Upang si Kristo ay maging lahat-lahat sa buhay ng tao. Yan ang biyaya. At ang buong bagong tipang ekonomiya ng Diyos ay panahon ng biyaya. So panahon ngayon ng biyaya. No? Kasi siya ay ang Spiritong nagbibigay buhay. Amen. We may simply enjoy God in Christ as everything. Whenever we are in the presence of God, we enjoy the fullness of all that He is, the fullness of the Godhead, that is all that God is, dwells in Christ bodily for our enjoyment. The more we enjoy God, the more we know Him. Amen. So ang grace o biyaya, ito ay para sa pagtatamasa ng tao sa Diyos. Kaya ang Diyos dinala niya sa atin para maging pagtatamasa natin. At siya ang lahat-lahat sa atin upang tustusan niya ang ating pangangailangan. Amen. So whenever we enjoy God, we not only have grace but also reality. The more we experience God, the more we will enjoy grace and apprehend reality. Grace is God enjoyed by us in the Son. Reality is God realized by us in the Son. So yung grace, ito yung si Kristo, no, na nagtutusto sa ating pangangailangan mismo. Diba? Ang reality naman ay ang Diyos mismo na na-experience natin sa loob ni Kristo. Kasi ang salitang reality, ibig sabihin, ang Diyos. No? Ang Diyos lang ang realidad, ang totoong bagay. Nang ibig sabihin, lahat ng bagay, hindi siya real, hindi siya totoo. Alam niyo kung bakit? Kasi ang Diyos lang ang forever. Siya lang ang eternal. Siya lang ang walang katapusan. Siya lang ang walang paglipas. Kaya siya yung realidad. Lahat ng bagay ay temporary. No, maski yung kotse mo, bago ngayon, pagkaraan ng ilang panahon, maluluma na yan. Maski hindi mo gamitin, maluluma din yan. At lalo kung hindi mo ginamit, edi luma na yan. Kasi yung sasakyan, taon-taon may bago. Kaya ang Diyos lang ang realidad, siya lang ang hindi naluluma, siya lang ang hindi lumilipas. At siya lang ang isa na palaging nananatili. Amen. Amen. So both grace and reality came with Jesus. John 1:17 says, "The law was given through Moses. Grace and reality came through Jesus Christ." So ano bang meron kay Moses? Law, kautusan. Ang kautusan, demanding yan. Kautusan nag-uutos. So, demanding, mabigat yan. Kasi nagdi-demand yan No? At kung hindi mo nagagawa, kinokondena ka ng kautusan. No? Pero, nung dumating ang Panginoon, ano ang dinala niya? Grace. Napaka-sweet. Reality, ang Diyos. Napaka-tangible. Diba? Kaya ang ganda ng New Testament. Grace and reality ang meron tayo ngayon. Pwede natin sabihin, may mga kahilingan din ang buhay. Pero sa pamamagitan ng grace, natutugunan siya. Kaya sabi ni Paul, di ba? I can do all things in Him who empowers me. Grace yan. Sabi niya, lahat kaya niyang gawin sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa kanya. Grace yan. Yan ang grace. Kaya ang ganda ng grace. No, hindi yan, hindi lang yung kanin, ulam. Bago dumating si Kristo, may kanin at ulam na. Pero yung grace, dinala niya nung dumating siya. Diba? Kaya panahon na ng grace ngayon. Huwag ka nang manlumo.
Kung nanlulumo ka, na bibigatan ka, no? Ibig sabihin, wala ka sa Jubilee. Ang Jubilee ay panahon ng grace. Amen. Ano mang bigat ng problema, no? Kaya niyang palakasin ng tao. Diba? Kasi ang pinakamahirap sa sitwasyon ng tao, alam nyo ba? Yung mga emotional problem. Emotional. Kasi ang tao, nasasaktan eh. Nasasaktan ng tao. At mahirap masaktan sa emosyon. Naku. Diba? Pag tinignan mo itong mundo, no? May mga tao, pag nasaktan sila, ang kanilang emosyon, nagpapakamatay. Diba? Physical pain, kaya pa ng tao eh. Bagamat yan, nararamdaman mo, masakit yan, pero halos ino-overcome nila. No? Halimbawa, yung ipin, masakit yung ipin, ako, terrible yan. Pero wala pa ako nakitang sumakit yung ipin, nagpakamatay. Meron yung nabigo sa pag-ibig, nagpakamatay, kasi nasaktan yung emotion. No? Kasi wala siyang biyaya. Kung may biyaya ka, ma-overcome mo yung mga ganyang sakit. Magiging masaya ka. Yung grace, papasayahin ka niya. Minsan may pressure yung life, pero sa gitna ng mga pressure, may biyaya ang Panginoon. Amen. Kaya wag natin sayangin ang biyaya. Kailangan maranasan natin. Dinala yan ng Panginoon para sa tao. Upang ang tao ay makaahon, no, sa mga pagdurusa. Amen. Okay, the law makes demands on man according to what God is. But grace supplies man with what God to meet what God demands. Many times, we have enjoyed God in Christ as our grace. And many times, we have realized that God in Christ is truly life, light, comfort, rest, patience, humanity, and so many other things. This is the realization of God. At ang realization na yan ay biyaya sa atin. Amen. Salamat Panginoon. Dinala mo ang biyaya at realidad sa amin. Salamat din sa kapanahunan na ito. Kung saan ikaw ay naging espiritu upang manahan sa loob namin sa pamamagitan ng iyong pananahanan sa amin, dinadala mo kami sa realidad, sa biyaya, upang patuloy kami magtamasa sa iyo. Amen.